Ano na kaya ang nangyari kay Tomie? 2 taon matapos siyang pastangin at pagpira-pirasuin ng sarili niyang guro at mga kaklase. Muli siya nagbabalik dito sa chapter 2 ng Tomie na pinamagatang Morita Hospital. Yo mga kohais! Ako si Gabriel, ang inyong senpai para sa video na to ng The PH Senpais. Itutuloy natin ang kwento ni Tomie sa video na to. Kung ready ka na, then let's go! Sa isang silid sa loob ng Morita Hospital, balibalita ang pagtakas ng isang pasyente. Kung maalala nyo, sa chapter 1, ang pasyenteng ito ay si Takagi, ang dating guro ni Tomie. Pinagkukwentuhan ng dalawang doktor ang mga nangyari sa krimen ni Tomie at sa dating guro nito 2 taon na ang nakakaraan. Ang alam ng lahat ay nasisiraan lang ng bait si Ginoong Takagi dahil ginagambala ito ng kanyang konsensya sa pagpaslang niya kay Tomie. Ipinipilit din ito sa iba na hindi pangkaraniwang tao si Tomie at taliwas sa mga sinasabi ng iba na ito ay multo lamang. Sa kabilang kwarto, pinakita ang pasyenteng si Yukiko at ang kaibigan nito. Si Yukiko ay babaeng may malubhang sakit sa kidney na kailangan maoperahan sa lalong madaling panahon. Hindi na siya nakakapasok sa paaralan pero mabuti na lang at lagi siyang dinadalaw ng kanyang kaibigan na si Tadashi. Pinalalakas niya ang loob ni Yukiko sa tuwing bumibisita siya pero may kakaiba sa kilos ni Tadashi ngayon. Hindi siya nagtagal at umalis agad. Sa labas, may isang babae na naghihintay sa kanya, isang babaeng nakabibighani ang ganda. 2 araw ang nakalipas, may hindi inaasahang bisita si Yukiko. Ito ay si Reiko Mizutani. Ang babaeng kasama ni Tadashi. Hindi na nagputumpik-tumpik si Reiko at sinabing dapat nang kalimutan ni Yukiko si Tadashi. Dagdag pa nito, sinabi raw sa kanya ni Tadashi na abala lang si Yukiko at mas okay pa raw na mamatay na ito. Binanggit din ni Reiko na hindi pa raw nakikita ni Yukiko ang dark side ni Tadashi. Alam ni Yukiko na puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Reiko at hindi na ito nakapagpigil at hinihagis nito ang isang stuffed toy. Hindi maipinta ang galit sa mukha ni Reiko sa ginawang iyon ni Yukiko. Dahil sa ingay na yun, mabilis pumasok ang nurse at pinalabas si Reiko sa kwartong yun. Muling dumanaw si Tadashi kay Yukiko, ngunit hindi siya kinikibo nito. Binanggit niya na pinuntahan daw siya ni Reiko. Hindi umimik si Tadashi. Nagsalita si Yukiko at tinanong si Tadashi kung mahal ba niya si Reiko. Tumahimik ang silid at umalis si Tadashi. Kinagabihan, dala na rin siguro ng stress, ay lumala ang kondisyon ni Yukiko at kailangan siya agad operahan ang kidney. Pero ang problema, wala pa itong makukunan ng donor. Sino kaya itong si Reiko at ano ang koneksyon niya kay Tomie na namatay 2 taon na ang nakakaraan? Paano kaya pumasok sa buhay ni Tadashi si Reiko? Puno ng misteryo ang bumabalot sa babaeng ito. Abangan niyo mga kohais ang susunod na part ng video na to. Like, comment, and share. Muli ako si Gabriel, ang inyong senpai dito sa The PH Senpais. See you next video. Arigatanks!